Bata pa lang ako, likas na hindi talaga ako matatakutin, Miss A. Para sa akin, lahat ay may scientific o logical explanation. Multo at elemento, gawa-gawa lang yan ng ating malikot na imahinasyon. Ako si Beth, 30 anyos na't may 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Tawagin na lang natin silang sina Nico at Nika. Ang asawa ko namang si Manny ay buwanan kung umuwi sa amin. Nadistino kasi siya sa may Visayas. Hindi ko na pangalanan ang trabaho niya. Pero higit pa sa sapat ang naibibigay niya sa pamilya namin. Sapat na may naitatabi pa ako bilang savings for rainy days, ika nga. Isang araw, habang nagtutupi na mga nilabhan kong mga damit sa kwarto naming mag-asawa, may biglang dumaan sa likod ko na hagip sa gilid ng mga mata ko ang aninong dumaan. Pero para maayos kong mailarawan ang bawat pangyayari, ang bahay namin ay may munting lawn. Sa harap, doon ko inilalagay ang mangilan-ngilan kong collection ng balite. Oo, mahilig ako sa bonsai, Miss A. Particular na ang balite o ficus tree. Sa kanang parte naman ay garahe namin. Pagkapasok sa loob ng bahay, sa kaliwang parte ay sala. Kasunod nun, ang dining area at kusina. Sa kanang parte naman, ang 2 magkasunod na kwarto. Nasa dulo, ang toilet at bathroom na pinagsama. Ang kwarto kung saan ako ay sa pangalawang kwarto katabi ng CR. Bukas ang pinto nito habang ako naman ay nakatalikod na nagtutupi. May kung ano ngang dumaan sa likod ko kaya't taka akong napalingon. Nasa eskwela pa ang 2 bata. Pareho silang nasa grade school sa isa sa pribadong eskwelahan malapit lang din sa amin. Siguro si Ruel. Di na siguro natiis at dumiretso na ng CR. Ayun, matakaw kasi. Si Ruel ay tito ng mga bata, Miss A. Basta-basta na lang yun, sumusulpot kapag walang klase. Si Ruel nga pala ay nursing student sa isang university. May katakawan ito at dahil at home siya dito, basta-basta na lang ito susulpot, nakikikain, natutulog minsan o nangungulit sa mga pamangkin niya. Likas na mabait itong si Ruel, bunsong kapatid ng aking asawa. Dahil nga maaasahan ito, ibinilin kami ni Manny sa kanya to check on us from time to time para naman hindi mag-aalala ang asawa ko na nagtatrabaho sa malayo. Nasa ganoon akong pag-iisip na nagtaka ako kung bakit hindi pa lumabas si Ruel sa CR. Tinawag ko na siya. Kinatok ko na, Miss A. Ruel? Okay ka lang? Masakit ba tiyan mo? May gamot ako dito. Walang sagot, Miss A. Akmang katukin ko na sana ulit, ngunit may tumawag sa may gate. Ate, pakibuksan ang gate, please. Si Ruel, nasa labas ng gate. Oo nga naman, paano makapasok yun eh? Sarado ang gate. Napatingin ako sa pintuan ng banyo. Sabay bukas nito.
Walang tao? Sino yung tumaan kanina? Naguguluhan man. Walang bahala ko na lang yon, Miss A. Namali lang siguro ako ng akala. Minsan naman, kumakain akong mag-isa. Nakatalikod ako sa main door. Kaharap ang kusina dahil habang kumakain, may isinasalang akong cookies sa may oven. Nag-aaral matutong gumawa ng homemade cookies na natutunan ko lang din sa YouTube. First time kung kaya't bantay sarado sa ginagawa ko. Tutok ang mata ko sa may oven nang may yabag na paparating sa may likod ko. Si Ruel. Yabag ni Ruel ang paparating. Memoryado ko, Miss A, ang yabag ng mga kasama ko sa bahay. Noong ramdam ko na malapit na ang yabag sa may likod ko, nagsalita na ako. Oh, Ruel, ang aga mo yata. 9:00 pa oh. Nag-cutting class ka ba? Walang tugon mula sa kanya, Miss A. Nainis ako dahil hindi man lang ako pinansin. Nilingon ko siya sa nakasimangot na mukha. Pero walang tao sa likod ko. Alam ko nang hindi ako matatakutin pero nagtayuan ang mga balahibo ko nung time na yon. Umiba ako ng pwesto, Miss A. Sa pagkakataong ito, kaharap ko na ang nakabukas naming main door. Pinakiramdaman ko ang paligid, pilit hinahanapan ng lohikal na eksplenasyon ang nangyayari sa akin. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Nakapaghugas na ako ng pinggan at naisalin ko na rin ang mga niluto kong cookies sa malaking cookie jar. Nang huminto sa harap ang sinasakyang motor ni Ruel. Pinagbuksan ko ng gate. Tahimik lang ako hanggang sa makapasok ako. Hanggang sa isang pangyayari ang napagpabago ng paniniwala ko. Bakasyon noon at nakauwi noon si Manny. Nag-file kasi siya ng leave sa trabaho para maasikaso ang naiwang ari-arian ng mga lolo't lola sa probinsya nila. Oo nga pala, kaming dalawa lang ni Manny ang umuwi dahil ang mga bata nasa magulang ni Manny. Sabik sa mga bata ang mga magulang ni Manny. Kung kaya't kung may pagkakataon, katulad nitong bakasyon, kinukuha talaga nila ang mga bata. Alam mo, Miss A, swerte ako sa biyanan ko. Ramdam ko talaga na mahal din nila ako. Mas pinapaboran pa nga nila ako kesa kay Manny. Hapon na nang makarating kami sa ancestral house. Sinalubong kami ng mag-asawang caretaker. Nasa mga edad 60 o 65 na sila. Maamo ang mga mukha at matamis ang mga ngiting. Binati kami. Sir Manny, ako nga pala si Telma. Asawa ko naman, si Cardo. Masaya kami't nagkita na rin tayo sa wakas. Kumusta ang biyahe? Sana'y hindi kayo nahirapan papunta dito. Malawak ang bakuran, Miss A. Halatang alagang-alaga ng mag-asawa ang buong lugar. Ang ancestral house naman
ay nasa 2 palapag. Malalaki ang bintana, tipikal na bahay na bato na may malaking azotea. Luma man ito ay napanatiling matibay sa mga nagdaang maraming taon. Nakapagpadagdag pa ng karakter ng kabuuan nito ang bawat bitak sa dingding, mantsa ng ulan, kupas na kulay ng pangkalahatang anyo nito, na tila ba ang bawat parte ay may nakatagong misteryo na naghihintay lang na matuklasan. Pagbungad pa lang ng naglalakihang pinto ay napaawang na ako sa kagandahan ng loob nito. Namangha pa nga si Manny at hindi napigilang magpasalamat sa mag-asawang katiwala dahil sa pagpapanatili ng tayog ng ancestral house ng kanyang mga lolo't lola. Kung ang labas ay naghahatid ng kakaibang aura ng misteryo at istorya, ang loob naman ay naghahatid ng pagmamalaki at otoridad sa mga naglalakihang obra. Dahan-dahan kaming pumasok habang manghang-mangha nakatuon ang tingin sa obrang 2 tao ang haba. Ang larawan ni Don Alfonso, ang lolo ni Manny. Nang biglang, "Ha? Ano yun?" Sabay tingin sa dulong pasilyo. "Ah, ah, ah." Sabay hawak sa dibdib. Parang biglang sumikip ang buong paligid. Bumigat at parang nawalan ng hangin. "Iha, isuot mo ito." Sabay suot ng isang medalyon sa aking liig. Bigla namang umaliwalas ang paligid. Nagtatakang nilingon ko si Manang Telma. "Naku, may kakayahan ka pala, iha. Mukhang ngayon mo palang matutuklasan. Halika na't ihahatid ko na kayo sa inyong mga silid." Nagtataka man, nanahimik na lang ako na nakasunod sa matanda. Ang silid na aming tutuluyan ay walang binago, maliban na lang na pinaglagyan ito ni Manny ng aircon at makapal na mattress. Mula sa kwartong ito na silid tulugan pala ng mga yumao, konektado ito papuntang azotea. May kung anong pakiramdam ako na hindi maipaliwanag sa bahay na ito. Para bang may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Nagtaka ako nung magpaalam ang mag-asawang katiwala. Manang Telma, hindi pala kayo dito matutulog?" Nakangiting tumugon ang matanda. "Ay hindi, iha. May bahay kami dito lang sa malapit. Agahan ko na lang dito bukas, ha. Mag-iingat kayo dito. Huwag mong tanggalin sa liig mo ang iminigay ko sa'yo, ha?" Opo." Na itugon ko na lang bago siya maglakad palabas kasama si Manong Cardo. Umalis din saglit si Manny para bumili na aming makakain. Naiwan naman akong mag-isa sa kwarto. Naisipan kong
tingnan ang azotea. Tanaw ko naman yun nang may biglang nauna pa sa akin papunta doon. Babae, mahaba ang buhok. Nakabistida itong abuhin ang kulay. Excuse me, miss? Anak ka ba ni Manang Telma? Tuloy-tuloy lang siya. Parang hindi ako narinig. Pinilisan ko ang paglakad para maabutan siya. Ngunit laking pagtataka ko nang bigla siyang nawala. Saan nagsuot yun? May sekreto bang lagusan dito? Baka nga. May pagkasublada siya, ha? Naku, Manang, kung anong ikinabait mo, siyang ma-attitude naman ng anak mo. Ang ganda ng gabing yun, Miss A. Ang liwanag ng buwan. Kitang-kita ang kagandahan ng paligid. Feeling ko tuloy. Ako si Juliet at si Manny naman si Romeo. Para tuloy kaming bagong kasal ni Manny. Kinabukasan nga, maaga si Manang Telma. Luto na ang agahan nung bumaba kami ni Manny. Kumusta ang unang gabi mo, iha? Ang sarap po ng tulog ko, Manang. Ang ganda ng buwan kagabi. Doon kasi kami sa azotea nagpahangin. Ang ganda ng gabi, iba talaga sa probinsya. Talaga? Maputi naman kung ganon. Pero, ang suplada ng anak mo, Manang, ha? Hindi man lang ako pinansin kahapon kasi magkasabay kaming papuntang azotea. Pero bigla na lang siyang nawala. May lagusan ba doon? Palabas, Manang Telma? Ha? Iha. Puro lalaki ang mga anak ko. Sina Benjo at Conrad. Pupunta lang sila dito kung kinakailangang linisin ang paligid, lalo na sa may hardin. Ha? Pero sino yung... Kumain ka na muna, iha. May tatapusin lang ako sa may kusina. Pagkatapos naming kumain, umalis din kaagad si Manny kasama si Manong Cardo para asikasuhin naman ang mga lupain na may mga trabahador sa manggahan. Hinanap ko naman si Manang Telma. Nakita ko siya sa may sala. Nakaupo ito't may binubuklat na lumang photo album. Pagkaangat niya ng tingin, sinabihan niya akong umupo sa tabi niya. Siya ba ang nakita mo, iha? Sabay turo ng litrato kung saan nandoon ang babaeng nakita ko sa azotea. Hindi man ito nakaharap noon, pero ang bestidang gamit nito ay kamukha ng nasa litrato. Siya si Ana. Napakagandang bata. Anak siya ng katiwala ni Don Ramon noon. Dahil sa angking ganda ni Ana, nahumaling ang bunsong anak ni Don Ramon sa kanya, si Crispin, ang bunsong kapatid ng lolo ni Manny. Bata pa ang mama ko noon. Nang pasikretong nagtatagpo si Ana at Crispin sa may hardin. May munting cottage doon para sa lagayan ng mga kakamitan. Madalas silang makita ng mama kong pumupuslit doon upang
pagsaluhan ang bawal na pag-ibig hanggang sa magbunga ang gabi-gabi nilang pagtatagpo. Sa pagpatuloy ng kwento ni Manang Telma, nabuntis daw si Ana at hindi iyon nagustuhan ni Crispin dahil ayaw niyang alisan ng mana ng kanyang ama dahil may nakalaan pala na maging asawa niya. Galing din sa mayamang angkan. Labis itong dinamdam ni Ana. Ilang buwan din itong hindi nagpapakita hanggang dumating ang araw ng kasal. Magarbo ang paligid sa simbahan man at lalo na dito sa bahay na bato. Sa hardin ginanap ang salo-salo. Nagkakasiyahan ang lahat nang biglang Crispin! Pagmasdan mo ko! Tingnan mong mabuti ang mag-ina mo, Crispin, dahil ang tagpong ito ang hindi magpapatahimik sa'yo. Ang tagpong ito ang uusig sa'yo hanggang ikaw ay nabubuhay. Sabay takbo patungong azotea. Gamit ang kutsilyo, nagulat ang lahat nang walang pag-aalinlangang iginilit sa liig niya. Nagkagulo ang lahat nang mahulog si Ana mula sa itaas ng azotea. Nagtakbuhan, nagkasigawan habang si Crispin ay nakatulala at hindi nakapagsalitang nakapako ang tingin sa duguang si Ana na nakahandusay sa ladrilyo. Karumal-dumal ang nangyari. Nakakaawa, nakakapanlumo. Ang pangyayaring iyon ay naging mantsa sa pangalang inaalagaan ng Don. Magmula nga noon, itinakwil ng Don ang kanyang anak dahil sa ginawang kahihiyan nito. Napilitang pumisan si Crispin sa pamilya ng kanyang napangasawa. Ilang buwan lang ang lumipas ay isinauli ng pamilya ng kanyang napangasawa si Crispin. Hindi ito makausap, lagi lang tulala. 3 araw lang ang itinagal ni Crispin sa kanyang mga magulang sa bahay na bato. Sa pangatlong araw, isang malakas na sigaw ang maririnig sa buong kabahayan. Natagpuan nilang nakahandusay si Crispin sa kanyang higaan. Awang ang bibig, nakapamulagat ang mga mata. Kita mo ang hilakbot sa kanyang mukha at wala na itong buhay. Magmula nga noon, nagpapakita na ang kaluluwa ni Ana sa may azotea. Binabalik-balikan ang pangyayari noon. Diba nakuha na naman niya ang hustisya nung mamatay si Crispin? Pero bakit ko siya nakikita, Manang? Hindi pa ba niya nakuha ang katarungan? May third eye ka, iha. Kaya mo siya nakikita. Yan ang dahilan kung ba't kita binigyan ng medalyon ni San Benito para hindi kanila malapitan. Walang nakakaalam kung bakit
nagpapakita pa rin ang multo ni Ana. Magpasa hanggang ngayon. Kinailangan ko pa talagang maranasan ito para mamulat ako sa katotohanan na hindi lang tayong mga tao ang namumuhay sa mundo. Pero ang gusto ko lang naman ay ang tahimik na buhay. Kahit simple, pero masaya. Iha, huwag kang matakot. Isipin mo na ito'y pagpapala at hindi isang sumpa. Lawakan mo lamang ang iyong pag-iisip. Alam kong mabait ka kahit sa ipinapakita mong matapang na personalidad. Mag-iingat ka, iha, kung kinakailangan mo na kasagutan sa mga bagay na nagpapagulo ng iyong isipan. Nandito lang ako at alam mo kung saan ako hahanapin. Umalis na kami ni Manny pagkatapos ng 5 araw. Dala-dala ko ang bagong pananaw at paniniwala na pilit kong isinawalang bahala noon. Totoo sila. Ito ang katotohanang nagpamulat sa akin, Miss A. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng pagpapalang ito. Ang pagkakaroon ng third eye, ibinigay ito sa akin dahil may dahilan. Kung ano man yun, hindi ko pa alam.